Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Sa lahat po ng
patuloy na subaybay po sa ating prayer meeting Thursday. Sa pong mapagpalang gabi po sa bawat sa inyo. At maging sa mga kasama po natin dito, mga kapatiran po natin, mga pastoran. Magandang gabi po at inaanyayahan ko po kayo na tumayo at panikulaan po natin sa isang awitin pagsamba sa Panginoon.
para sa aming Panginoong Diyos, para tubusin ang aming mga pagkakasala sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Diyos. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy po kaming ulit nagpapasalamat maging sa amin pong pagkinig na iyong salita, pagbubulay-bulay ng salita, at sa amin pong nagpagsalita ngayong gabi, Panginoon, patuloy kang tumilos at manahan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin, may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po Sir Rene sa pagbigay ng papuring awit sa ating Panginoon. So magandang gabi po sa mga kapatid namin nandito sa pastor's office at sa mga nakikinig sa kanilang kanya-kanyang mga tahanan. Pinag-aanyaya po namin muli, every Thursday po meron tayong prayer meeting. Nag-start po ito ng alas 6 ng gabi. Ayan, onwards. So, hindi po namin alam kung hanggang anong oras to. Pero after po ng word ay may prayer po dito. Kung may mga prayer request po kayo, ay pwede nyo pong i-message sa amin. Ano po? I think on the live, meron pong sa bandang kanan, meron pong live chat dyan. So, pwede nyo pong i-send yung mga message nyo at mga prayer request nyo. Kahit po yung pagbati, kung may meron pong birthday dyan, nabatiin namin. Amen. So ngayon pong araw nito ay ipagpapatuloy po natin. Last month po, which is December, natapos po natin yung chapter 6 ng Matthew. So nagkaroon ng parallel study dito dun sa ating Sunday message at sa ating prayer meeting. Ngayon po sa ating pag-aaralan ngayon, which is chapter 7, verse 1 to 12, nilagyan ko po ng title, Living the Kingdom Way, Mercy, Discernment, and Love. Ito po kasing passage na ito is, ito yung continuation at ito yung last part ng Sermon on the Mount. Nag-emphasize po ng attitude and actions that reflects a life in God's kingdom. So, ito na po yung huling bahagi ng pag-aaral ng Sermon of the Mount ng binigay natin ng Panginoon. Ang pinakasentro po ng ating tema sa pag-aaralan dito ay yung avoiding judgmental attitudes, exercising discernments, and living by the golden rule. So, tatanungin siguro, what's the golden rule? Golden rule is found in Bible. Yung sa chapter 12 po, makikita niyo sa bandang hulihan ng verse 12. Chapter 7 verse 12. At sa Luke chapter 6 verse 31. Hindi niyo po makikita yung mababasa yung golden rule sa Bible. Ano po? The verse states, in everything do to others what you would have them to do to you. Yung term po kasing yung term na golden rule is not in the Bible, but it is used to describe this rule of conduct. So, dinidescribe lang po dito yung rule of conduct. Kasi po dito, yung golden rule is a fundamental ethical principle na sinasummarize na tayong mga Kristiyano anong duty natin sa ating mga kapwa. Sa ating mga kapwa-tao po. So, sa ating pong pag-aaral ngayon ay makipagbukas po kayo sa akin sa kagaya po ng sinabi ko sa Matthew 7 verse 1 to 12 lang po. So, okay, sa chapter 7, do not judge or you too will be judged. For in the same way you do judge others, you will be judged. And with the measure you use it, it will be measured to you.
Why do you look at the speck of a sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time here in the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn the tear to your pieces. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Which of your sons asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give food gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, do to others what you would have them to do to you, for this sums up the law and the prophets. Father God, salamat po Panginoon sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming mga pag-aaral ng inyong salita. Huwag yung aming mga puso at maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita na pag-aaralan po namin. At Lord, buksan niyo ang aming mga puso't isipan. Give us the wisdom to understand, Lord. At Lord, sa bawat salita na aming pag-aaralan dito, Panginoon, ang inyong pangalan lamang po ang maitaas at hindi ang aming pangalan. Lord, salamat sa pagbibigay niyo ng privilege, O Lord God, na kami ay inyong gamitin upang mapalaganap ang inyong salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Ayan. So kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, ito na po yung pinakahuli. Ang gagawin po kasi natin dito, bakit po naging parallel siya, is hihimay-himayin po natin. Hindi ko tatapusin yung buong chapter kung hindi yung tatlong hanggang 12 lamang po dito. So meron 2 point lamang po dito, which is our main point number 1 is yung judging others. Dito po kasi is yung the call to compassion and self-reflection. Ang gusto pong ibigay sa atin ng Panginoon dito ay hindi lamang po yung binagbabawalan tayo na mag-judge, kung hindi, ano tayo? Paano tayo nagre-reflect? Tinignan ba natin ang ating sarili? Kumbaga sa isang bagay, ina-assess mo yung isang bagay na ito, pero ikaw, hindi mo ina-assess ang sarili mo. Hindi mo tinitignan. Kasi tinitignan mo lang kung yung nasa harapan mo, at we always forget na yung sarili natin. So, ang Panginoon po rito begins this chapter with a powerful warning po. Nag-warn dito about judgmental attitudes. Yung attitudes po natin na lagi tayong nag-judge. He calls us to avoid. So, kung kaya nating iwasan. Kasi tayo, sa totoo lang po, kahit na minsan ako, aminin natin at sasabihin, wala akong makapagsabi sa atin, hindi ko ginagawa yan, hindi ako nag-judge. You have. At nag-judge talaga tayo. So tayo, just to be aware, na tayo, at ma-avoid natin yung pag-judge na yon. Kasi when he calls us to avoid condemning us while being blind to our own faults. Kapag fault mo, anong usually ginagawa natin? We always make pinpoint. Yung sisisihin mo siya. Kung titignan niyo po, kapag nagturo ka, isipin mo yung 3 daliri, nakapoint sa'yo. Ilan yung nakapoint ko sa'yo? Iisa lang. Ito nga, tabingi pa. Bumabalik sa sarili. Oo. Kapag pinoint mo po yan, sisi ka, ginas mo, ikaw kasi, kung isang sisi mo,
tignan mo lang po, mag-reflect ka. If you're going to see your fingers, yung tatlong fingers na yan, nakaturo sa iyo. No? Hindi lamang siya. Pero hindi po natin napapansin yun. Kasi sa verse 1 and 2, Jesus warns that measures we use to judge others will be used against us. Kung ano yung ginagawa nating pag-judge sa kanila, ay babalik din po sa atin, ano? So, kailangan nating ano yung exercise natin, inuulit natin palagi ito. We have to really exercise mercy. Awa muna, bago ka mag-judge, yung pangunawa that only God is the true judge. Siya lamang. Hindi po tayo. Ang mahirap, kung titingnan nyo, sa tingin nyo, sa kasalanan natin, yung kasalanan natin ngayon, kung wala ang Panginoon Kristo, saan tayo mapupunta? Wala. Pero, did Jesus Christ judge us? Hindi. Di ba? Hindi po. Kasi ang standard niya, unlike to our unlike to our standard, tayong mga tao, kung minsan i-judge mo, parehas mong, you have the same level. Pareha kayong tao. Kapwa-tao. Kaya nga tinawag mo kapwa-tao, parehas kayong tao. Pero ito, Panginoon, na mas mataas sa'yo, He did not judge you based on your sin. Kung hindi, anong ginawa niya? In-embrace niya tayo, minahal niya tayo. Ano? Minahal niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. At sa ating nature, tayo po kasi, nature na natin ang pagiging, makasalanan. Hindi tinuro sa atin, kagaya po na sinabi ko dati, hindi tinuro sa atin ang pagiging masama. Kasi nature na natin yan. Pero, ang Panginoon, kahit na makasalanan tayo, He really embraced us. In-embrace niya tayo sa kanyang pagmamahal. Ito siya, mas mataas siya sa atin. Siya mababa. Ikaw, napakababa mo. Pero ikaw, nagtuturo ka sa kapwa-tao mo. Diba? Ang hirap nun. Do not judge. Sabi sa verse 1, Jesus really, yung warning dito ng ating Panginoon, huwag mong gamitin yung standard of measures mo. Don't use that. Key point number 2, the speck and the plumb, which is also the same, which is a comparison also dun sa verse 1 and 2. Ang sodas po kasi, meron sa Pilipino, sabi niya, bago mo tignan ang putik ng iyong kapwa, tignan mo muna ang putik sa iyong sariling mukha. May kasabihan po tayong ganun. Which is also, yung metaphor dito na ginamit ng Panginoon, the speck of sawdust and the plank to illustrate how easy it is to see for others instead of our faults. Mas madali tayong makakita ng fault ng iba kesa sa fault natin. Yung sawdust po kasi, parang sabi ko nga po, pinaglagarihan yun. Maliliit na dust yun. Pero yung flunks, isang buong kahoy. Yun nakaano sa mukha natin, pero hindi natin napapansin yun. Napapansin natin yung maliit na fault ng ating kapwa. So, anong ibig pong ipakilugan dito? We really have to have our self-examination. In-examine ba yung sarili mo? Did you really attempt to correct others rather than judging them? We must express our own sins and shortcomings before we can help others with theirs. Bago mo sisihin or bago mo i-judge yung taong yan, yung kasalanan niya, ikaw ba? Inamin mo ba na may kasalanan ka? Kagaya po ng binigay kong example sa John, which is in John chapter 8 verse 1 to 11, yung adulterer. Sabi ko nga yung it takes two to tango. It takes two to commit adultery. Pero sino po yung ginudge doon? Babae lang. Nasaan yung lalaki? Wala, di ba? At sa mga nagturo. At sa mga nagturo. Actually, wala siya. It doesn't mean na yung adulterer is yung babae lamang. There should be a man also.
Pero tayo, ang standard natin, we're only looking into what? Kung gusto natin, i-judge lamang. Sino ginudge? Yung babae lang. Kasi niya lalaki. Wala. Pero, paano? Sabi ng Panginoon, di ba? Kung sinong walang kasalanan dito, siya yung unang bumato. May bumato po ba? Wala. Why? That's the time they realize, and that is the time. Actually, hindi lamang po sila. Tayo yung nandun, actually, dun sa kalagayan na nagtuturo we pinpoint somebody, pero hindi natin nakikita yung ating mga kasalanan. Tayo po, minsan, sasabihin natin sa mga kapwa natin, tingnan mo yun, ganito, ganyan. Sabihin mo, kasi kasalanan naman nila. So, we are not aware that we are already making a judgment. Base sa ating standard. Then, key point number 3, do not give dogs and what is sacred. Jesus advises against giving what is holy to those who will not appreciate it. This calls for discernment in how we share the truths of the gospel. So, yung kanina po, Jesus warns us about yung pagja-judge sa ating mga kapwa. Ngayon, ang tinuturo naman dito ng ating Panginoon Kristo is about discernment. This calls for discernment in how we share the truths of the gospel. Nagsishare po tayo, di po ba? Nagtuturo tayo. Do you have an experience na nagsishare ka ng gospel pero hindi siya nakikinig? Meron, di ba? Tigas ang puso niya. Meron naman na talaga salita ka na salita, kunwari, hindi siya nakikinig, pero dahil may ego siya, hindi kanya pinakikinggan kunwari, pero yung tenga niya, nakikinig. That's ego. Pero ang po kasi na, why we are called to share the gospel with we must also recognize when someone is not receptive. We should invest our efforts where they will bear fruit. Kasi po dito, Jesus calls us to be different, humble, self-aware, and compassionate. So yung po kasi dito, kailangan malaman natin, kagaya ni Paul at saka ni Silas sa Acts, nag-share sila, walang nakikinig. Nangyari pa is, inaway sila. So anong ginawa nila ng Pablo? Sabi na, iwanan na natin tong mga to. Punta tayo sa mga hintil. Iniwan po. But I'm not saying here, na iiwan mo na lang sila basta. Pastor Romel, sa evangelism siya, pagod na ako, ayaw na, yung muna yung mga, ang titigas ng ulo, ayaw makinig eh. No, you don't have to stop there. Hindi ko po sinabing matigas ang ulo, tapos iiwan mo. No. Ang po kasi dito, there's two metaphors dito na ginamit na naman ng Panginoon, which is the dogs and the pigs. So, kailangan natin maintindihan to para natin malalong intindihan yung sinasabi ng Panginoon dito na iwan. So, yung dogs and pigs, in Jewish context po kasi, ang baboy at saka aso were considered unclean animals. So, what is holy? And first, this represents a valuable and sacred truths of the gospel and spiritual wisdom. Tayo po, bilang mga Kristiyano, ay pinagkatiwalaan saan? Pinagkatiwalaan sa salita ng Panginoon about gospel. So tayo po mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon Kristo ay pinagkatiwala sa atin ng magandang balitang yan. Yung gospel sa atin. So yung gospel is very sacred for us, especially for us Christians, na kung paano mo binavalue yung mga gamit mo. So kailangan pag-ingatan natin yan, lalo nating pag-aralan, kagaya ng ikaw, Brother Bob, ano yung passion mo sa buhay na lagi mo, na gusto mo at binavalue mo? Bukod doon. Kalimbawa, material na bagay. Talagang gusto mo. Ako, kagaya ko. Ako talaga,
bata pa ako, passion ko na magmotor. Tsaka mag-drums. Ganyan. So kapag may motor ako, talagang kulang na lang, kinukulambuhan ko yan, ililinis ko. Kada umaga, check ko pa yan. Ano? Mga ganun pag-value. So the thing here is, we also have to value yung binigay sa atin at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, which is the gospel. Ano? The call for discernment, Jesus encouraged inclusivity but wisdom. Believers are to share the message of the kingdom but with awareness of the receptiveness of the audience. So yung sinishare mo, kailangan mag-discern mo, are they receiving it or not? Tinatanggap ba nila or hindi? Sabihin nyo, Pas, kailangan ko bang huminto? Kapag hindi receptive or hindi nila tinatanggap? The answer, yes. Huminto ka muna. Pause for a while, just like Paul and Silas. Umalis sila. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo sila babalikan. This doesn't mean without withholding the gospel but recognizing it is better to pause. And anong gagawin natin? Pray for God, prepare someone's heart before continuing to engage with them. Anong gagawin natin? Idulog natin sa panalangin. Itong mga taong to. Kagaya nga nung nilalamok ako. Kagaya nung sinabi ko dati, kung sino ka man nakikinig ngayon, sabi ko nga noon, kapag matigas ang ulo mo at ayaw mong makinig sa salita ng Panginoon, humanda ka. Pagpipray ka namin. Yan, yung mga ganong bitawan, no? Hindi yung humanda ka, bubugbugin ka namin sa panalangin. Ayan, yung mga ganong bagay na gagawin natin. Avoid fruitless arguments. So kung alam niyo yung mga bagay na kung minsan nakikipagdebate na lang sila. No? Ang mangyayari po nun, hindi ka magbubunga. Mag-uuwi na lang sa away yan. This verse reminds believers to avoid wasting time and energy in context where the truth is not valued, hindi nila binavalued. Ang nangyayari po, where engagement leads to what? Hostility instead of what? Understanding. Instead na mauwi ito, na maintindihan nila, it leads to hostility. Anong ibig ko sabihin dito? Nagkakaroon na lamang ng away. Nakakapanood po kayo sa TV. Imbis na pag-aralan, i-share ang salita ng Panginoon, nagdidebate sila hanggang doon sa, can you imagine, in live TV, nakakabitaw sila ng mga salitang hindi na karapat-dapat. Ano po? Just like, sabihin niya, Tan-GA ka pala. Sorry for the word, di po ba? B-O-B-O ka, yung mga ganong salita. Binibitawan na nila na hindi nila alam na kapwa-tao nila ito, they already judging them na sinasabi, Tan-GA ka. B-O-B-O ka. So, ang nangyari? Away. Sa Acts 13:46, si Paul and Barnabas answered them boldly, we had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourself worthy of eternal life, we now turn to, kanina sinabi ko, Gentiles. In Acts 18:6, but when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes and protested and said to them, your blood be on your own heads, I am innocent of it. From now on, dito na po nagkagulo binugbog na sila na dito Nabugbog na sina Paul dito From now on, I will go to the Gentiles, where after persistent rejection from certain groups, he turns to other audiences more open to the message. So, umalis sila doon at pinuntahan nila yung handang makinig. So, yung mga hindi madidiscern po natin yung hindi ayaw makinig. Let's pray for them. Let's pause. Most especially for those people na mahilig dun sa debate. Pause for a while. Then, pray for them. Let God works on their heart. At dito po, kailangan natin sa verse 1 to 5, kailangan nating balancingin kasi yung judging and discernment. So, sinasabi mo, tigas ang ulo mo, you're not judging, you're just discerning. Dinidiscern po natin kung talagang
Pero huwag mo sabihin naman na tigas ang ulo mo or what. No. Pag sinabi mo po yan, mauuwi ka dun sa, judging. Away na naman ang darating mo rito. It's not about condemning others but recognizing their readiness to receive spiritual truths. Ulitin natin. Kailangan ma-recognize po natin dito yung readiness ng isang tao. Madidiscern mo, ready na ba siya or hindi? Yung i-receive niya yung spiritual truths. Handa na ba siya? Alam niyo po kapag nagtuturo ka ng salita ng Panginoon, madidiscern mo yung isang tao kung ready siya or willing siya na makinig. Minsan siguro dahil hindi niya pa yung kaalaman niya about the Word of God is hindi siya gaanong nakikinig, inaantok siya, but is just really willing it. Kasi po minsan, ang antok, ginagamit ng kaawayan niya. Nakaupo siya sa'yo, tingnan mo. Pinapaypayan ka. Natulog ka. Tingnan niyo pa, katabi niyo, pinapaypayan kayo. yung kaaway, pinapaypayan ka. Matulog ka, huwag ka makinig. Kung minsan yung aircon sa atin, dapat minsan patayin natin, para mainit. Walang matulog. Believers are entrusted po kasi dito with something precious. Ano yung sinabi kong something precious? Yung gospel. It reminds of the value of the gospel. Something precious which should not be treated lightly or carelessly. Ang pag-share ng salita ng Panginoon in sharing the gospel, let's not take it lightly or carelessly. Kailangan po kapag nag-share ka ng salita ng Panginoon ay handa ka. Kagaya bago tayo pumasok sa Sermon of the Mount, anong ginawa ng Panginoon? Nag-fast po siya, di ba? Definitely, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo mga disipulo ng Diyos, nagsaserve sa Kanya, if you are not ready, the devil will going to attack you. At hindi mo alam kung saan sa papasok. Minsan, nandun ka na sa kaligitnaan, hindi mo alam, inaatake ka na po pala. That's why believers are entrusted with something precious which should not be treated, sabi ko nga po, lightly or carelessly. Talaga dapat handa tayo. Dahil ito po ay in-entrust sa atin ng Panginoon, which is something really precious. So kailangan po natin dito, anong kailangan natin? Encouragement for patience and prayer. Kailangan natin ng mahabang pasensya ng gagaling sa Panginoon. Hindi yung nagsishare ka pa lang, pagkabasa mo habang binabasa mo, halimbawa na lang ito, binabasa ko yung Bible. Ganyan ako. Pakipagbukas po kayo sa ganito, ganyan, sa Matthew chapter 7, verse 1. Di mo ko ang pastor. Binasa niya. Pagkatapos niyang magbasa, umangat siya, nakita niya lahat natutulog. Ano bang nangyari nun? Kinakita ng pastor, natutulog lang. Parang pinaghele niya, kasi, siguro, bigla na lang sisigaw ang pastor nun. Hoy! Gising! So tayo pong mga anak ng Diyos, ang pasensya po talaga ay kailangan natin talaga. Yeah. If someone is not receptive to the gospel now, it does not mean they will always be resistant. Walang matigas na puso sa mapagmahal na Diyos. Christians are encouraged to trust God, timing, and work in people's heart. Darating at darating po ang panahon na ang puso ng isang tao ay lalambot at bibigay yan with God's timing. Ako naniniwala po talaga doon na it doesn't mean, sabi ko, tinaniman natin, ganyan,
Pero, ayoko na. I give up. Hindi siya nakikinig eh. Tigas ng ulo. Wait for God's timing. Ang timing ni Brother Bob ay iba doon sa timing ko. Ang timing ni Pastor Eric ay iba doon sa timing natin na binigay sa kanila ng Panginoon. Yung binigay na timing kay Brother Bob, I know what path o anong daan na dinaanan niya. Anong binaranas ng Panginoon sa kanya. At bakit doon siya tumuloy? Doon sa daan niya. Si Pastor Romel, lagi niyong sinashare. I always hear the testimony of Pastor Romel. Lagi niya sinasabi, ay, nung bata po ako, mahilig ako doon sa yung Logis. Yan. Si San Pedro din to. Mahilig sa manok. Ayan. Pero, iisipan mo ba ang isang tao na mahilig doon sa gano'n? Alam niyo po, kapag ikaw ay may bisyo, na talagang nalulong ka doon sa bisyo, ang hirap mong hugutin. Kahit magulang mo at kahit sino pang Poncio Pilato ang pumigil sa iyo, gagawa ka ng paraan. Parang isang adik. Ang isang adik, kahit walang trabaho yan, nakakagawa ng paraan, ano? O, kung wala siyang pera, pati pinto, ibebenta yan. Kung minsan, nag-iisip pa yan, ano? Nakaupo siya sa inodoro, sa banyo. Sa lalim ng iniisip niya, bigla niyang maiisip, may naiiwan pang inodoro, pwede kong ibenta to. Mga ganun po. Sa ilalim ng iniisip niya, makakapag-isip siya at gagawa siya ng... Pero walang makakapigil sa kanya, kahit sino Poncio Pilato, kundi sino ang ating Panginoon. The people who really have a hard heart, matigas na puso, ang Panginoon lamang. Ako, marami na akong narinig na testimony eh. Si Pastor Romel, narinig ko yung testimony niya. Pero hindi naman pumamatay tao si Pastor Romel. Si Brother Bob, ayan. Si Pastor Rene. Ay, nako. Kung makapagkwento po yan sa inyo, hindi nyo malalaman na sa maamo nilang mukha ngayon. Ano, yung mga maamong mukha nila ngayon. Maamo nga ba? Yung mga maaamong mukha nila ngayon, sila yung mga amo dati. Mga siga sa kanya-kanyang lugar. Pero tingnan yung ginawa ng Panginoon. Maamo pa sa tupa. Ang amo po ng mga mukha nila. Ano? Sabi ko nga po, trust in God's timing and work with people. Siga yan. Huwag lang ilalagyan ng case ako din. Sigak. Inaasma. Sa main point to number po natin is this is about seek not the assurance of God's goodness. Ito yung kabutihan ng Panginoon. Ano po? We are discussing about goodness of God. And lagi sa verse 7, and Jesus promised, ito pangako ng Panginoon sa atin, that those who ask will receive, those who will find ay makakasumpong, and those who knock, the door will be open. This is an invitation to persistent and confident prayer. Tayo po, kapag may hiniling sa Panginoon with the persistent prayer, pero minsan po na ginagamit ito even at huwag po natin gamitin na itong verse na to na kung minsan nagiging negative. Bakit sabi ng Panginoon? Ask, seek, knock, bakit hanggang ngayon? Yan po. So, ang nangyayari dito, nagiging negative. But, we are persistent in our prayers, trusting that God hear us. Tayong mga nanampalataya, we are sure, and I am 101% sure na narinig po tayo ng Panginoon. We are encouraged to come to God boldly, with faith that He will answer. Kailan? According to His will.
not on our will. Hindi po dun sa timing na kagustuhan natin. Kung hindi, sa atin. Bigyan ko po kayo ng the call to persistent prayer. Anong mga tatlong actions lang to? Seek, ask, seek, and knock. Ask. Simple request. Expressing our needs to God. Seek a deeper effort. Reflecting a longing to find God's will and guidance. Humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Hihingi tayo ng yung kailangan natin. Hindi yung gusto natin, kundi yung kailangan natin. And then, an active pursuit showing determination and faith in God's promises. This teaches us that prayer is not passive but active, requiring faith and persistence. Kailangan po kasi nakikibahagi ka sa taus-pusong pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Panginoon, alam ng Panginoon ang kailangan mo. Tama? Ang tanong, bakit kailangan natin mag-pray? Para kailangan. Malaman niya. Pero bakit sabi mo alam na niya? Di po ba? Alam na ng Panginoon. Kailangan natin. Amen? But, tayo po kasi ay nakikibahagi sa taus-pusong pakikipag-usap sa Diyos. God, ang gusto ng Panginoon ay makipag-usap tayo sa Kanya. Nagpapatuloy sa pamamagitan ng spiritual na pagkikinig in persisting intercession and spiritual warfare. Pangatlo, paghanap at pagkilala sa kalooban ng Diyos upang malaman natin at makilala natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Hindi sinasabi, ang kulit naman ni Lord. Bakit kailangan mo bang? Hindi po yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, kailangan tayong nakikipag-usap sa Kanya. Pakikinig at pagsunod sa Kanyang patnubay, sa Kanyang guidance. Kailangan malaman natin, yung guidance niya, nandyan palagi. At trusting God to work and acting in faith. Ating pagtitiwala sa Diyos ay gumawa at kumilos ng may pananampalataya. Dahil ang ating Panginoon, God is generous nature. Paalala lang po. This is not a promise for every request to be granted as desired, but a reminder that God answers in ways that align with His perfect wisdom and love. So sabi nga natin, promise ng Panginoon mo, kung ano yung kailangan mo, ibibigay niya. Tama po yun, kung anong pinagpipray mo. Tama yun. Pero, a promise for every request to be granted as desired, but a reminder that God answers in a way that align with His perfect wisdom and love. Sa Kanyang will, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang karunungan. Nasaan na ako? Bigla ko nawala. Yung sinasabi po natin sa verse 12 dito, which is, verse 9 to 11 dito is, our prayer should be rooted in the understanding that God loves us and desires what is best for us. We can trust Him to provide for our needs. At yung golden rule na sinasabi ko nga po dito is yung verse 12, Jesus sums up the law and the prophets with command to treat others as we want to be treated. This verse challenges us to live out our faith in practical ways. Ano yung practical ways na ito? Showing kindness, respect, and love to others. Tayong mga Kristiyano, instead of judging, ang gustong pagawa sa atin ng Panginoon is not to judge, but to love. It's not to judge, but to show kindness. It's not to judge, but to show respect sa ating mga kapwa-tao. In that way, kapag nakitaan ka kindness, respect, love, it reflects to you. It's easy for you to share the gospel. Kasi nakikita sa iyo
Di po ba kahit hindi mo share yan, nakikita ka na ng mga anak mo respect? Na-imagine niyo na po ba o na-experience niyo na po ba yung mga anak niyo na lumaki sa simbahan, kasama niyo sa church, at pupunta kayo sa isang reunion, pagpasok pa lang nila, lahat ng matatanda pumupupo at nagmamahal. Kahit na maupod na yung ilong ng mga anak niyo. At anong mapapansin niyo doon? Sasabihin ng matatanda, kanino mga anak yan? Napansin niyo po yun? Because action is louder than voice. Nakikita sa atin at nagre-reflect sa atin, ano? Yung kabaitan, respeto, pagmamahal. Dahil ito ang bunga ng banal na espiritu na nananahan sa atin. So when you share the gospel, it's easy for us. Ito na yung sinasabi nating readiness natin. Sa atin pa lang yun. And we also have to pray for those who will going to listen to us. Na inihahanda mo yung shasharan mo. Yung golden rule na yun ay hindi lang mahalin mo sila. Kung talaga at totoong mahal mo ang kapwa mo, ano in-entrust sa'yo ng Panginoon? The gospel. If you really love your neighbor, share the gospel. Share the good news to them. Yun ang gustong sabihin. Not just love, but just showing respect and kindness. Kung talagang mahal mo isang tao, i-share mo sa kanya ang gospel, ang good news. Hindi mo lang siya basta minahal. Ang mahal mo ba, gusto mo maiwan? Ang mahal mo ba sa buhay? Gusto mo maiwan? Ayaw mo, di po ba? Ayaw mo. So kung talagang mahal mo yan, na kung ano ang inintrust sa'yo ng Panginoon, the very precious which is the gospel, share it to them. Kaya po tayo, bilang anak ng Diyos, the golden rule, na mahalin mo, at kung ano ang ayaw mo na gawin sa iba, ayaw mo din, siyempre, na hindi mo malaman yung katotohanan, yung good news about Jesus Christ. Ano mo rin yun? Gusto mo. Kapag tatanungin ka, sa totoo lang po, kapag tinanong kayo, saan mo gustong pumunta? Langit o impyerno? Oh, siyempre, di ba? Lahat tayo gusto pumunta sa langit. Ang tanong doon, paano ka pupunta sa langit? Nakabili ka na ba ng ticket mo? Sabihin sa'yo, di ba? Ayaw mo rin na pupunta sa impyerno. Ganon din po doon sa sasharan mo. Kasi mahal mo sila, ayaw mo silang mapahamak. Sige po, itanong mo. Kasi, Maging Bible study tayo ngayon. Hindi po ako kasi, baka mamaya makalimutan ko po kasi. Kasi meron po ako yung friend ko, pag sineshare ko po siya ng, kanya po yung Gusto ko nga pong iharap yung camera sa inyo ngayon. Kasi nagtapos ko ni Lord lalo po yung sinasabi sa akin, di ba Katoliko nga po siya. Respect ko siya kasi yun yung ano niya. Pag ganun po kasi, tumitigil na lang po kasi ako Pag sinabi niya, respect ko na lang siya sa kung ano yung nakarating niya. Ginagawa ko po nun, tumitigil na lang po ako kasi parang nire-respect ko na nga lang po yung sinabi niya. Pero kasi sinasabi ako po sa tabo nga po, Lord, yung ganyan. Na kailangan naman po, isa ka, kailangan nakilala mo. Kasi ang nakalaman po niya is Katoliko nga po, di ba? Tapos sinasabi niya na, respect ko na lang siya. Kahit friend ko po kasi yun eh. Kasi siyempre, pag friend mo, gusto ko rin po siya makasama. Tama. Kaso po, kung sinabi niya na, respect ko siya kung ano yung nakalakihan niya, hindi na po ako kumigil po. Ito po. Yung gusto ko tanong sa inyo, kung ano po ba dapat sabihin ko sa kanya? Okay. Tingnan po natin yung sinabi Pasensya niyo. na po, eh. Okay lang po. Hindi ko na lang papakami eh. Okay. Sige po, tingnan po natin yung sinabi niyo. Ang sabi niyo, respeto. When you say respect, it's a two-way communication. Yan po. So, you nire-respeto mo Yung sinabi po niya na. yung sinabi niya respeto. Ngayon, sabihin mo, okay, respetuhin kita. Can you also respect kung ano? Kasi ang pagmamahal ko sa iyo, ito. So, respetuhin mo yung pagmamahal ko.
Diba? Ibabalik mo ngayon. Kasi when you say respect, there's always a two-way communication. It's not just nireceive mo you listen. But also, you also have to communicate. Ang communication po kasi, it's a two-way, it's like a two-way highway. You converse, then you receive. So yun yung, parang sa daan, there's a respect. Sa daan. Hindi naman pwedeng nagkakasalubong kayo palagi. Walang respeto doon. So that's a one way. Walang respeto sa bawat isa. Pero ngayon, sinabi niyo po, respetuhin mo ako dahil nakalakihan ko to. Okay, sabihin niyo po, alam mo, mahal kita, nire-respeto kita, kaya ako sinasabi sa iyo ito. Tama po ba? Kasi yung nire-respeto mo, na sinasabi niya, that's the way na sinasabi niya sa iyo. That's only one way. But if you're going to show also her respect to you as a friend, sasabihin mo, mahal kita. Kaya ako sinasabi ito, dahil gusto ko, irespeto mo yung pagmamahal ko sa iyo. The way I'm going to show my love to you, at ayokong mapahama ka, just hear me about it. Hindi mo magagawa yan ng minsan. Hindi mo magagawa ng minsan. Yung persistent nga po nga. Now, yung sabi nga natin, persistent, ano? You have to start praying. Babae po ba? Oh, you have to start praying for her. Kung sinasabi niya, respetuhin mo ako, man, I respect you. Ano? Yung nakalakihan mo, nire-respeto kita dyan, hindi kita inaaway. Mahal kita, kaya ako binibigay yung respeto ko sa iyo. Respetuhin mo lang yung pagmamahal ko na ibibigay ko sa iyo. Kasi po yung sinabi niyang isang respeto, one way po yan eh. Sa kanya lang nanggaling. Paano niya naman yung way niya? Sinabi niyo sa akin, mahal niyo siya. Bilang isang kaibigan. Kaya nga po tinanong ko para alam mo ko na sasabihin ko sa inyo. Pakita niyo po yung pagmamahal niyo. Kapag sinabi niyo kasi, respetuhin mo ako, uminti mo ka, it's just like a one-way road. It's not a two-way road. It's not a two-way communication. But it's on, para po siyang radyo. Ang radyo, nakikinig ka lamang. Pero kahit anong sigaw mo dyan sa radyong yan, hindi kami marakikinig. Kahit galit na galit ka niya, siya pa lang ang pinakikinggan mo. Hanggang mainis ka na lang sa pinakikinggan mo. Papatayin mo. Mapapatayin mo. Hindi mo na siya nirespeto. Pinatay mo. Pero hindi po niya alam yun. So pakita niyo lang, pagmamahal niyo, mahal kita, kaya kita nirespeto. Itong pagmamahal kong ito, walang katumbas dun sa mga mahirinig mo at malalaman mo kasiyahan. Nasagot ko po ba yun? Naging question and answer. Para pong sina Pablo at saka sina Barnabas, hindi nila kinondem yung mga sinesharean nila. Kasi ang sinasabi nila, ito yung nakalakihan namin. So they're asking for our respect. Ito yung nakalakihan namin eh. Huwag nyo na kaming guluhin dito. Hindi sila nakikinig. Then they stop. But they stopped talking to them. But they did not stop on praying for them. Kasi ito po ang turo ng Panginoon sa atin. Hayaan nyo ang Panginoon ang kumilos sa kanyang puso. Pakita nyo lamang po. Tumatawag sa ano. Ayun, baka siya na po yan. Baka siya na yan. Ang bilis na asta. Ha? Ang bilis na sagot. Ang bagot mo sagot. Amen. So ayun po, bigla tayong nawala tuloy. Sige po, bigla ako nawala. Magsasama rin ako. So ayun po. So sa verse 1 to 12 po ng 7 Matthews, challenge us to live as a kingdom citizen. So ito yung pakita natin na totoo tayong citizen ng kingdom of God. Be merciful, avoiding a judgmental spirit, exercise
wisdom and discernment in relationship. Then depend on God's true persistent prayer. Reflect His love through the golden rule. Yan. So, mahal mo isang tao, huwag mo lang siya mahilan. Hindi lang ipakita mo yung kababaitan mo. Kung hindi, i-share mo yung precious na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kundi yung gospel. Yun ang totoong pagmamahal. Okay po. So, ngayong gabing ito sa ating pagtatapos, meron lang po akong iiwan sa inyong katanungan. Examine your heart, seek God's guidance, and commit to walking in His ways sa linggong ito. Yan. Hindi lang sa linggong ito at sa mga darating pang mga araw. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming napag-aralan, Panginoon. Ngayon, turuan niyo po kami kung paano po ma-share po namin, mapakita, Panginoon, sa aming mga kapwa-tao, sa aming mga kapwa-Kristyano, sa aming mga kapatid, Panginoon, kung paano ang tunay na pagmamahal, Lord God. Lord, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang po yung pagyakap sa kanila. Kung hindi ito, Panginoon, ay ang pag-share ng magandang balita sa kanila, Panginoon, ay binigay niyo sa amin, Lord. Na patuloy niyo kaming tinuturuan tungkol dito sa inyong ebanghelyo, Lord. Lord, hayaan niyo po na kami, Panginoon, na inyong mga anak na nandito, na mai-share po namin ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, katalinuhan, and readiness, O Lord God. At Lord, inilalapit po namin kung sino man po, Panginoon, ang nakikinig ngayon na pilit po niyang pinapatigas ang kanyang puso. Lord, I know, Lord God, that you're going to touch him, you're going to touch her, O Lord God. At may plano ka sa kanyang buhay. Kung sino man po, Panginoon, ang nakikinig na ito, O Lord God, hindi po aksidente, Panginoon, bakit siya nakapakinig dito sa salitang ito, Lord God? Dahil, Panginoon, you have a plan and purpose to bless him or her, O Lord God, ang kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.